guys, out na tayo sa work at maulan. Kaya ayan, nakataas yung aking ano. Wala kasang payong, hindi tayo nakapagdala. Okay lang yan, hindi naman super lakas. Buti na lang pagdating na rin yung bus na rin. So hindi na ako maghihintay ng matagal. Uwi lang ako sa bahay, magpapahinga, tapos maliligo ako. Pupunta ako kala Ate Noel kasi 2 months ni Baby Nathan. Sunod na lang doon si Marvin, guys. Daming tao dun, guys, oh. Mga sasakay din sa papuntang Kennedy Station. Medyo mahangin, malamig. Kennedy Station, guys, medyo lumiliwanag na, hindi natulad kanina ang dilim-dilim nung lumabas ko galing sa trabaho. Dahan-dahan lang tayo sa pagbaba at madulas. Guys, nandito na pala ako sa bahay. Nag-ano ako, konting straight-straightan, tapos may pagka-wave dito sa baba. Kaso yung, ito talaga yung kulot ko, talagang lumalabas siya dyan. Kasi mag-unboxing ako nitong pabango mamaya. Ito yung bigay pa sa akin 2 weeks ago na ata to. Yung, paano ba siya i-pronounce? Dolce. Mamaya isi-search ko. Dolce and Gabbana light blue. Tapos sinearch ko siya, bale ang dami ng mga artista sa Pilipinas na ito ang mga pabango nila. Tapos sabi sa akin ng kaibigan ko na nagbebenta nito, silang dalawa ng boyfriend niya, madami na nga daw, puro babae daw gumagamit ng ganitong pabango, gustong-gusto daw. $80 ata to. So ma-unboxing ko siya mamaya, ipopost ko siya sa Facebook page ko dun sa Crystal in Larita. Crystal in Canada. Doon ko ako nagpo-post ng mga reels. Tapos yun, natulong kasi din ako mag-promote ng mga ibang product ng mga kababayan natin nandito sa Toronto. Yan, tapos yun nga, kumakain kami sa mga, mag-start na kami magkain-kain ni Marvin sa mga restaurant, Filipino restaurant dito sa Toronto. Para, 'di ba, para makatulong din tayo sa ating mga kababayan. Tapos magdadagdag kami ng budget sa food kasi medyo pag nagkaano na si Marvin, full-time na, magdadagdag kami ng budget sa food kasi sabi ni Marvin, dagdag tayo sa food be para at least 'di ba nakakapag tayo, kain-kain tayo sa labas. Yun lang, doon lang kami gagastos, pero yung mga ibang bagay na hindi naman kailangan, guys, magamit, hindi kami magbibili. Wala naman kaming hilig ni Marvin. Kung ano lang yung nandito na nagagamit naman namin, okay lang naman sa amin. Tapos yun, 'di ba umorder ako sa Shein ng damit para dun sa anniversary ng company. Dumating na siya 2 weeks ago pa nga ata. Ang bilis lang. Inaasahan ko kasi nakalagay doon parang 2 weeks pa bago dumating. Tapos parang 2 days, 3 days lang nandiyan agad sa labas. Ngayon ko lang siya i-open. Sana ibagay sa open. Siya, mahaba siya eh. Sana ikasya. Ayun pala. Sana ikasya. Pwede kaya itong ibalik pag hindi kasya sa akin. Kaso sinira ko na yung plastic eh. Ayan. Kulay puti yung pinili ko, guys. Naglagay ako ng hikaw para babae tayo kasi gustong-gusto na ni Marvin na naghihikaw ako. Nakakapag-hikaw lang naman ako pag lalabas kami kasi bawal naman sa trabaho. Nahasal ako pag maghihikaw, tapos tatanggalin ko, tapos susuotin ko na naman pagkalabas sa trabaho. Kaya pag may mga gala-gala kami ganito. Small ba to? Hindi ko tanda kung anong size nung kinuha ko. Pero sana kasya sa akin. Pag hindi to small, extra small tong in-order ko. Kasi ang alam ko, in-order ko pinakamaliit. Kasi mukha lang akong malaki pala. Pero yung katawan ko hindi siya lumalaki. Ang lumalaki sa akin itong mukha. Itong sa pisngi ko. Tapos itong braso ko. Pero itong katawan ko, yan, tiyan ko rin pala. Ang laki na rin, guys. hindi sumasabay yung buong katawan ko talaga. Hindi pantay yung katawan ko. Ayan, ganyan siya. Magwa-wax pa pala ako ng kilikili. Hindi pa ako nagwa-wax. Mabuhok-buhok. Sukatin ko muna yan. Ayan, guys. So, mahaba yan. Kaya papark na lang ko siya ng heels. Suotin ko muna. Guys, ganyan yung itsura niya. Hindi ko pa siya natatasok sa likod kasi hindi ko abot. Mamaya papatasok ko kay Marvin. Pero naman siya, okay naman. Fit na fit siya sa akin. Maganda. Hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo ganyan. Hindi pa plansya. Maganda, no? Tapos yan, pants siya na diretso na. Kaya cute na kita ko. Tapos ang daming ang gaganda ng mga feedback. So, hindi naman malaki yung dibdib natin. Kaya ganyan yan. Wala akong ipapakita. Pero mas gusto ko yan. Yan. Kasi ayaw din ni Marvin na masyadong showy yung sa katawan ko. Hindi ko kasi abot. Grabe.
Nitry ko siyang itoos kaso baka masira. Tapos sa isip ko baka mag-coat na lang ako kasi meron ako dyan na parang nude na kulay. Pero manipis lang siya kasi galing lang din siyang Shopee. May pimples pa ako dito sa may ano ko. Ganyan. Ang ganda naman eh. Ang laki nga lang ng braso natin guys. Kaya gusto ko sana mag-coat ako. Pero tingnan natin kung ano maging itsura. Ayan guys, babae tayo ngayon. Ayan, ganyan yung itsura niya pababa. Tapos mag-heels na lang. Tingnan nyo yung taba ko. Grabe yung taba ko dito. Kitang-kita kayo. Gusto kong mag-coat. Ganyan. Ganda naman, diba? Papakita ko kay Marvin to kasi hindi niya alam na hindi ko kasi pinakita na ito yung ordering ko. Sorry, be. Okay lang yan. Makikita mo naman. Tapos ang taba. Laki ng aking braso. Hindi na matatakpan ng mahaba kong buhok dahil nga maikli na. Okay na naman. Lalabahan ko na lang to. Grabe yung taba ko. Kitang-kita. Okay lang yan. Wala naman silang pakailam kung mataba ka, kung payat ka. Hindi naman sila nagdi-discriminate dito sa Canada. Kaya, yun yung kagandahan dito, guys. Guys, bali nakapag na ako, naligo na ako kanina. Kani-kanina lang, tapos nag-blower ako. Kakadating lang din halos ni Marvin, nag-exercise siya. Ayaw magpa-video. Magpapawax ako sa kanya, kasi meron pa ako nitong pang-wax ko. Ito pa yung ginagamit ko last week. Kakunti na lang siya, kaya baka magpabili din ako. Papadala akong ganito. Para may pang-wax ako sa kalikili ko. Kailangan ko to kasi tagal na rin yan. Pag may mga, lalo na magsa-summer, kailangan ko na ipakita yung kilikili ko. Papakita. Oh, yeah. May magpakita ka fresh ni Marvin ngayon, guys, kasi bagong ahit yung, niya. Yan. Parang kung tama. Laging ganon. Iwawax lang niya yung kilikili ko, guys, para naman maginhawa na at medyo gubat na talaga. Siyempre, mahal ang pawak sa labas, sa labas nga. Kaya dapat tayo na lang mag-wax dito para hindi tayo gagastos, diba? Parang feeling ko ang payat ko na. Charing yung mukha. Guys, ayan, kalapit ko si Marvin. Tapos ask natin siya kung ano yung feeling niya. Malapit na siyang matapos. Next week na lang, no? Wala na siyang iintindihan na mga assignment, schoolwork, mga ganyan, activity, project, anong feeling at gagraduate ka na? Overwhelming. Yeah. Yun. Hindi ko na mag-aral eh. Nakatawa lang kasi ayun nga. Kasi diba work tsaka trabaho nga. Ay, work tsaka trabaho. Work tsaka aral. Tapos yun nga. First time mo yun eh. Hindi ka naman first time nga. Trabaho last year. Nung panahong nag-aaral ka ng college. Never ka nagtrabaho na kasama yung pag-aaral. Naka-pressure kasi yung yung pag-aaral ko mahal ng tuition. Diba, 4 times nga in tuition international student. And kaya naka-pressure mag-aral. Isipin mo na makapasa lang ganun. Tapos yun, sabay pa yung trabaho nga. Diba sabi mo nga na first time ko nga yung working student. Hingi-hingi lang ng pera sa mother. Ganun. Ay dito, yung perang babaunin mo, panggastos mo dito, paghihirapan pa natin eh. Kasi makakaraos sa mga assignment nga, sa mga quizzes. Nakasakit sa ulo. Pero happy ka naman nakaka-graduate ka na. Oo. Excited ka sa bagong journey mo pagkatapos mong mag-aral. Gano'n, full-time YouTuber na ako. Kasi nagka-congrats na sila sa iyo, be. Aga pa. Kasi June yung graduation niya, bale, hanggang next week na lang yung school niya. Tapos mag-a-apply nga sa May. May kasi yung pag-apply ng PGWP namin dahil yung transcript niya pagkatapos ng school mo, 2 weeks, no? Para 2 weeks yun. Kasi nagtatanong-tanong na din kami sa mga kilala namin para nga makapag-ready na kami ng requirements. Para makapag-start din na si Marvin ng full-time dahil May back to 20 hours per week ang mga international student. So, hindi na rin si Marvin pwede mag-work. Kaya kailangan namin makapag-apply agad ng PGWP para makapag full-time na si Marvin. Ay, worth it naman yung mga pagod mo last year, bebe. Oo naman, syempre. Siyempre, hindi man ako engineering sa Philippines, diba? Yun. Buti nga, nakaya ko yung mga math eh. Ang daming formula, ganun.
Pati yung mga English pa na essay. Hindi mo na nagaganon dati. Dito ko na naranasan. Ang hirap din. Kasi may ibang mga nagsasabi na madali mag-aral. Thanks ChatGPT. Madali mag-aral. May iba na mahirap. May iba nga nagpalit na sila ng kurso kasi hindi na nila kaya yung kurso na kinuha nila dito dahil hindi rin konektado sa kurso nila sa Pilipinas. Tsaka hindi kasi interesado. Yun. Kapag hindi mo talaga gusto. Kapag di mo gusto, ganyan talagang hirap. Pero tama lang na mag-shift ba? Kaysa naman hindi ka masaya, di ba? Masayang lang lalo yung tuition, tapos... Sayang na sa umpisa na nag-enroll ka nung itong program, pero yung lilipat ka. Sayang lang, pero at least Kaysa magbagsak-bagsak, lalong mas mahirap kunin mo na yung gusto mo. Yung nag-enjoy ka. Kasi may kilala kaming gano'n na nahirapan nga din sa kurso niya, tapos lumipat na lang siya ng ibang kurso. Mas nag-enjoy siya, guys. So, mas maganda yung gano'n. Buti nga nag-enjoy si Marvin sa kurso niya eh. Kasi ang layo talaga as in ng kurso niya sa Pilipinas, sa kurso niya dito sa Canada. Navigation cargo handling ako nun eh. Tapos bigla engineering. Okay lang yun, kaya mo naman yung math eh. yung iniisip mo dati na dumating tayo, yung math no, bebe? Madali nga lang eh. Yung math. Kapag gusto niyo talaga yung math, madali lang talaga sa inyo, guys. Si Marvin... Hindi ko naman gusto. Hindi lang gusto, pero compute lang ng compute. Hindi, practice lang kasi, yun lang naman yun. Kasi naman eh, basta practice ka lang naman eh. Kasi yung ibibigay naman sa'yo sa sa mga exam, yung mga nasa slides lang din, may konting yun. Kaya kaya naman. Basta mag-aaral lang. Pero yung iba kasi hindi nag-aaral kaya nahihirapan. Yun lang. Alam nang nahihirapan, di pa nag-aaral. Diba? Ako, nahihirapan ako pero nag-aaral ako. Practice Aral lang. Kasi ang dami talaga nagtatanong kung madali lang. Kasi lalo na ang mahal nga daw ng tuition, baka masayang lang daw yung pera na ginastos nila dito kung hindi naman nila kakayanin masayang naman kung di sinubukan, diba? Sa bagay. Pero syempre, dapat mo din sa sarili mo na kung kakayanin mo talaga kahit wala ka pa dito. Parang nasa Pilipinas ka pa lang, dapat buo na talaga yung desisyon mo na kakayanin mo. Mag-isa eh. Hindi pa buo yung desisyon yan kasi ayaw niya nga mag-abroad, guys. Nako, naalala ko nung pa lang kami dito, siguro mga 1 month, 2 months, mga 1 month ata nun, yung hirap nga ako makakuha ng full time. Syempre mauubos yung bit-bit naming funds. Tapos, ganyan ang nangyayari, kaya parang na kami na susuko na lang kasi ang hirap magsimula, di ba, bebe? Wala kaming kakilala, tapos syempre iba-budget namin yung dala naming funds, tapos yung kita ko pa last year, ang hirap pa masyado gawa ng bago pa lang kami, puro part-time lang nung first month namin dito, part-time lang yung work ko, kaya talagang wala kaming maiipon ni Marvin. Naninisi pa yun si Marvin, ba't daw kami nag-Canada? Tapos ngayon, kamusta naman ang Canada mo, bebe? Uwi. Ayaw na niyang umuwi, guys. Dito niya na talaga gusto sa Canada. Kaya, dahil nandito na yung opportunity namin sa Canada, kahit hindi pa namin alam kung anong mga mangyayari. At least nandito na kasi kami. Kaya ilalaban na namin to dahil ngayong ang dami na nagbago dito sa Canada na policy para sa mga international student. Pahigpit sila ng pahigpit. At least, di ba nakaabot naman kami. Kaya wag namin sayangin yung pagkakataong nandito na kami. Kasi ang dami ding naghahangad na pumunta ng Canada pero nahihirapan din sila. Buti lang tayo late no? Sakto lang din. Buto na lang umuo agad kami. Kung hindi kami agad umuo, baka late na kami nakapunta dito sa Canada or baka hindi rin kami natuloy sa pagka-Canada. Kasi syempre hindi pa kami talaga sure talaga kung itutuloy namin yun dahil nga wala pa talaga kaming kaalam-alam, biglaan talaga yun. Sa kagustuhan namin makaalis na ng Pilipinas, ayun, nag-go na agad kami kahit di pa namin alam kung anong mga pwedeng mangyari sa amin. Wala kaming idea yung mga PGWP, ganyan. Ang pinaghandaan lang talaga namin yung pagbabudget namin sa expenses namin bago kami pumunta. Hindi kami nakapag-search na mas maganda pala sa province, saka yung mga pathway. Hindi namin alam yun. Damot hindi ako kasi may ibang mga dumating dito nakakuha ng skilled talaga kasi may mga experience naman sila sa Pilipinas or sa ibang bansa. Ako wala naman akong experience talaga na skilled. Tapos saka lang nag-open
yung sa Alberta na hospitality. If ever na nag-offer yun nung panahon kami ay nag-aasikaso palang, baka doon kami sa Alberta, guys. Saka kung nakapag-search pa kami bago kami nag-lodge nung application namin, baka mag-Alberta talaga kami dahil doon nga yung mabilis ng pagiging permanent resident. Kaya yung mga nagbabalak na pumunta dito, mas magandang sa province kayo kasi may ibang province na kahit hindi ka skilled, basta magkaroon ka ng Canadian experience, makakapag-apply ka ng PR. Tulad nung sa ano nga yun. Hindi ba, tsaka basta depende sa kanila kung ano gusto nila. Yun naman yun. Kasi madami namang pathway, kaso kailangan mo talagang pag-aralan bago ka dumating dito para pagdating mo dito, hindi ka mahirapan ng sobra, mangangapa. Kasi meron akong pinapanood ng vlogger na dumating sila dito, pinag-aralan na nila, kahit alam nilang dito sila sa Toronto, inano niya na talaga na pagdating niya dito, ito yung applyan niya kasi skilled. So, as in 2 years nila dito sa Canada, naging PR sila. Dito sa downtown, sa Toronto, guys. Galing. Diba? Ang galing. Kasi, syempre, ang dami nag-aalangan na pumunta dito sa Toronto dahil mahirap nga daw mag-PR. Tapos, may ibang nabasa ako sa comment section sa TikTok na ang hirap, kasi may nag-post na ang hirap daw maging PR dito sa Toronto. May mga nag-comment na mga skilled ang work na hindi naman daw mahirap. Depende na lang daw kung paano ka makakuha ng skilled na work. Kasi siya, wala pang 1 year, na-invite na siya ng permanent resident. Tsaka kasi dito, pang healthcare talaga. Kasi yung nakanina. Healthcare talaga, tsaka Yung kaklase nga ni Ate Debbie 1 year lang yung PSW, tas after 1 year. Pero dito sa Toronto, di ba? Dito sa Toronto. Dito sa Toronto. PSW after 1 year. Ayun nga, healthcare nga. Oo, 1 year na PSW dito sa Toronto naging PR. Tapos yun yung isa din na nakita ko dun sa isang group sa Facebook, naging PR din siya after 1 year experience ng PSW. Tapos yung isa namang nakita ko sa comment section sa TikTok, sa bangko daw siya sa Pilipinas. Ang swerte lang daw niya na nakakuha siya dito sa Ontario ng work na pagiging welder, kahit wala siyang experience, tinuruan daw siya. Diba? Ang swerte kapag may mga ganon na wala kang experience pero willing ka nilang turuan. Oo, swerte ng mga ganon. May mga ganyan talaga. Kaya, pero hindi kasi sa lahat nangyayari yung ganyan, talagang swerte yan lang talaga. Kasi diba sa pagiging successful, sa pagiging mga billionaire ganyan, maliit na percentage lang naman eh. Parang yun nga, paghanap ng mga swerte, mga makakuha ka ng mga parang mentor, ng mga mag-train sa'yo, ganyan. Mga willing i-train ka. Mga willing talagang tumulong. Pero syempre, bihira lang. ipapakita mo sa unang expression pa lang nila sa'yo, dapat ipakita mo na talagang interesado ka, willing ka talagang matuto. Kasi kung makita nila na para kang gusto mo lang talagang magkatrabaho, sumahod lang. Napapansin din kasi ng mga ng mga nag-i-interview na hindi ka interesado talaga mismo dun sa gagawin mo, interesado ka lang dun sa kita kasi may iba na magtatanong na agad sila sa magkano yung sasahurin nila, mga ganyan. Lalo na kung wala ka pa namang experience, lagi nilang tinatanong. Ayun din yung isa sa mga pag may nagtatanong sa akin kung may alam daw ang work, tapos mag-offer ako ng work, tapos ang tatanungin nila magkano yung per hour, kung hindi daw ba minimum. Pag ganyan, parang nahihiya na akong mag-offer sa kanila ng work kasi syempre hindi naman lahat ng alam kong work magaganda yung trabaho. Kasi pang pang panimula lang, at least kahit papaano habang wala ka pong makuha na mas magandang trabaho, meron kang pumapasok na pera. Kasi ang hirap kapag wala kang perang, walang pumapasok na pera sa'yo, ma-stress ka. Sa atin ganyan, pero sa iba naman, naghihintay sila ng mga 2 buwan para makuha yung gustong work nila, diba? Pero kung meron ka talagang malaking budget na kaya mo masustentuhan yung pamilya, alimbawa, kung pamilya kayo, masustentahan yung pamilya mo, yung dala ninyong pera, hindi mauubos ng bigla-bigla sa 3 buwan. Nakakasya pa talaga habang naghihintay. Kasi may iba naman na ganun, talagang naghihintay sila, pero may iba na hindi sila naghihintay, nakuha na agad. Kasi ang hirap nga makakuha ng trabaho talaga.
Ang hirap makakakuha ng trabaho, kaya yung iba na kahit skilled sila sa Pilipinas, may profession sila sa Pilipinas, mas pinipili na lang kung makakuha ng trabaho kung ano yung meron para lang may income sila dito sa Canada. Hindi maubos yung funds nila kasi if ever may emergency, wala kang gagamitin, di ba? Mahirap, mga ano ka kasi baka mamaya nawala ka pang utang dito, kadadating mo lang magkakautang ka na dahil nga kailangan mong magganto ganyan. Kasi may ibang mga bangko na nagpapaloan nga daw. Yan, basta maano ka. Kasi syempre yung bangko, gusto nila yung mga umuutang kasi kumikita sila talaga dyan eh. Yung interest kasi niyan eh. Pero yun nga, kung talagang experience sa Pilipinas nga, try nyo pa rin. Yung talagang gusto nyo yung trabaho, yung inline sa work nyo. Mas maganda, di ba? Pag naswertehan nyo, di ba? Pwede naman na kuha ka lang ng halimbawa na trabaho na part-time, tapos mag-apply. Diretso ka pa rin mag-apply ng gusto mong work na hinahanap, yung work na gustong-gusto mo talaga. Unless parang kung gusto mo mga engineering, ganyan, ano pa ba, mga kailangan lisensya. Mga doktor, mga nurse. At may lisensya ka muna. Di ba yung katrabaho mo, accountant, nag-part-time siyang, nagtrabaho siyang baker kala Marvin, tapos after nun, nakakuha na siya ng work. Yun ang swerte yan. Konektado pa dun sa tinapos niya. Kung talaga pang office gusto nyo, makakaharap pa rin naman kayo eh. Tiyaga lang. Ako kasi hindi ko lang paano magharap ng ganun. Kaya lang, kasi nakasama namin si Ate Debbie last time, di ba? Yung mga kasama namin dati sa Five Guys, ang gaganda na ng mga trabaho nila pagka-graduate nila. Kaya totoo pala din yung mga sinasabi nung iba na pagka-graduate. Tiis lang muna pagka-graduate, makakakuha ka din ng yung gusto mo talagang trabaho. Pero may iba kasi na syempre, parang yung iba na hihinaan ng loob na walang tumatanggap sa kanila. Kaya palakasan din ng loob pagka-graduate mo, magtiyaga ka talaga maghanap. Dapat pakita mo talaga sa employer na talaga na deserving ka talaga dun sa work, bebe. Kasi yung isa namin kasama sa Five Guys, nga siya, bebe, sa bangko na siya, no? Nasa bangko na siya, guys. Tapos yung isa naman office sa downtown. Yung iba naman, nakapag-office na rin, call center, di ba? Yung kahit student pa lang. Yun. Basta basta try nyo pa rin sa una, try nyo pa rin yung gusto nyo na work. Hindi naman masamang subukan eh. Di ba may kaklase ka rin, nakakuha rin magandang trabaho habang nag-aaral full-time? Guys, magpapaalam na kami ni Marvin dahil manonood pa kami rin ng movie. Tapos wala pasok yan. Wala pala siyang pasok. Ako may pasok ako. Friday na naman bukas at sahudan na naman. Alam nyo naman, lagi ako excited pag Friday talaga kasi ayan na yung ating sahod. Kasi syempre, pag may sahod, edi dagdag naman yung ipon natin. Yun ang masaya. So, magpaalam ka na. Ikaw magpaalam ngayon. Bye. Hindi! Magpaalam ka. Yung i-promote mo yung ating YouTube channel, yung Facebook account, yung TikTok account. Don't forget to like and subscribe. Ito mo nag-iisip pa siya. Sa YouTube channel mo sa Crystal. Be, ano ba yung pag-promote mo, nakatingin ka ba sa taas? Hindi, naisip ko kasi. Ano yung sa Facebook mo? Facebook page ko, guys. Crystal Larita. Crystal in Canada na. Ito na pala. Tapos yung TikTok account ko. Kasi, magiging... Crystal Sadi Herrera ba yun? Oo. Kasi kailangan mo nang malaman yung mga ganyan dahil malapit ka nang matapos sa pag-aaral. Lagi ka nang kasama sa mga vlog ko. Vlogger na ako. Ayan, lagi nyo na makikita yung mukha ni Marvin. Once na natapos na yung schooling niya. Uumay kayo. Lagi na rin kasama. Lagi na kami maglalakad-lakad. Mamamasyal na tayo, guys. Kasi gumaganda na talaga yung panahon. So, yun lang, guys. Bye-bye!